Ganitong luto po ng tokwa baboy ang ipaluto nyo sa kasera nyo ng maiba naman. Naku po, pasensya ko, nasunog na tuloy. May ginagawa po kasi ko habang nagpiprito na ito po yung isang maliit na piraso ng liempo at saka ng pork chop. Pinagsama ko na. Sandali nga. Patayin ko muna sandali ha. Hahanguin ko po. Hello, hello. Kaway-kaway sa mga mahilig sa baboy. Ito na naman tayo. Baboy-baboy. Tanggalin ko muna ha. Pasensya na. Nasunog yung konti. Oh. Pasensya na. Nagmukha tuloy tusino tong baboy. Pwede na yan. Sindihan ulit natin yung apoy. Unahin ko na po itong talong. Prito natin sandali ha. Ito po ay isang maliit na talong na hiniwa ko ng parang hiwang diningding. Isasama ko na po itong bahagyang naipritong tokwa. Ito pong tokwan to, pag binili ko, prito na. Kaya lang, syempre gusto kong buhayin ulit at matigas at maninigas sa refrigerator eh. So, hiniwa ko ng ganitong kalalaki at iprito natin kasabay ng tokwa para makatipid ng konti ng gasol at saka ng mantika. Alam nyo na, matipid. O, tignan nyo. Hahanguin ko na po ito ha. Bahagya lang naluto ng konti yung ating talong pero yung tokwa mainit na. Matigas-tigas po yung talong. Hahanguin ko muna sandali ha. Isang tabi muna natin to. Naubos ang mantika oh. Talagang yung talong oh. Mahilig kumain ng mantika. Lagyan po ulit natin to. 2 kutsarang mantika. O sige po, painit po muna natin sandali yan ha. At isusunod natin yung ricado. O ngayon, umpisa natin sa konting bawang. 5 pirasong bawang. Isunod natin to sibuyas. Ibabalik ko na po yung tokwa at saka yung talong. Ayan, sangkutsahin natin. Hayaan natin maluto kasama yung bawang at saka yung sibuyas. Ayoko kasi na prituhin na dire-diretso yung ating talong kanina kasi yung lasa ng bawang at sibuyas baka hindi kumagat. So, sinangkutsa ko ng sandali. Pero kung gusto nyo iprito ng todot ura-urada yung talong, eh bahala po kayo. O, makalipas ang 2 minuto, luto na po yung tahong. Ito mura lang yan ha. Isang mais, sariwa. Talagang madalas kayo makakakita ng mais dito sa niluluto ko. Eh kasi naman kapag may baboy at mahal yung baboy, pati yung pork chop, ang sasangkapan nyo po yung mura-mura ng konti na gulay para mag-abot-abot ng konti. Ayoko pong maluto ng husto yung ating mais. Ilalagay ko na po itong ating piniritong pork chop at liempo. Sige, naku po, ang sarap. Eh wala pang timpla yan, di po ba? O katitik na patis, 1 kutsara. 1 kutsarang toyo. Ginamit yung takip. Ganon din naman po yung iba sa inyo, di ba? Takip ang ginagamit. Oyster sauce. 2 kutsara po. Tubigan nyo na. 1 tasang tubig. Haluin po natin. Nako, ang gandang tignan. Ang bango pa. Hindi po naluto ng todo yung ating talong. So ngayon lang siya lumalambot ng konti. Konti pong paminta. Takpan natin. Hatayaan nating maluto yung ating talong. Luto na po kasi yung ibang ingredients, di po ba? Yung talong na lang. Bahagyang konti na lang luto at okay na. Mangyari. Luto na yung ating talong. Lagay na po natin tong kinchay. Haluin natin sandali. O di nagkaigi. Naku po, ang sarap. Nakaamoy ko. Lalo na yung bawang kasama yung oyster sauce. O ito pa, may mais. O sige, magsayang na po kayo. At nang magkaigi, matapos na ito, mairaos na yung pang-araw-araw natin. Sandali. Pinatay ko na po yung apoy. Kung hindi naman po aabot sa pagbili ng baboy, ang pang-araw-araw nyong panggastos, kung lulutuin nyo itong ulam na to, siguraduhin nyo lang po na may kasamang tokwa. Lakihan nyo po yung hiwa ng tokwa at ipinrito nyo talagang tostado. Alam nyo, natutuwa po ako pag binabasa ko yung mga isinusulat nyo dito sa baba. Pagkatapos po ako magluto ng ulam at naibahagi ko sa inyo. Sana po ipatuloy nyo gawin yun. Yun lang po ang nagpapaligaya sa akin at nagtutulak sa akin na magluto pa, umisip pa ng mga madadaling lutuin, mga rikadong mura na at madaling hanapin. Okay po ba? O sa susunod, ganun din ang gagawin natin. Mga ulam na mabilis lutuin para hindi kayo nanghuhula sa kusina. Ayos? Si Ron Bilaro po.